Nabasag ang katahimikan, kasabay ng pagkabasag ng isang babasaging bagay mula sa ikalawang palapag ay ang isang dagundong ng boses ng isang lalaki. Isang boses na puno ng sakit at galit. Walang silbi. Lahat kayo walang silbi. Napahawak si Maria Elena sa kanyang dibdib. Ang basahang hawak niya ay biglang bumigat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng isang linggo niyang pagtatrabaho bilang tagalinis sa mansyon ng mga Villarreal, ngayon niya lang narinig ng ganoon kalakas ang boses ng kanyang amo, si Sir Alejandro. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. "Mama, okay ka lang?" Napayuko siya at nakita ang maliliit na kamay ni Gabriel na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Hinaplos niya ang buhok ng 7 taong gulang na bata. Pilit na ngumiti para itago ang sariling kaba. "Okay lang si Mama, anak. Huwag mo na lang pansinin, ha?" Pero paano niya hindi papansinin? Ang bawat sulok ng malapalasyong bahay na ito ay nababalot ng lungkot. Mamahalin ang mga gamit, kumikinang ang sahig, pero ang hangin ay mabigat sa pighati. Dahan-dahan niyang hinila si Gabriel palayo sa paanan ng malawak na hagdanan, patungo sa pinto ng kusina. Habang naglalakad, ipinagdarasal niya sa kanyang isip ang 2 anghel na nakahiga sa itaas. Ang kambal na sina Andrea at Althea. Mga batang hindi niya pa nakikita ng personal, pero alam niyang dahilan ng pagdurusa ng buong kabahayan. Biglang bumukas ang malaking pinto sa itaas at halos kumaripas ng takbo pababa si Alejandro Villarreal. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang mamahalin niyang damit, at amoy na amoy mula sa kinatatayuan ni Maria Elena, ang alak. Huminto ito sa gitna ng sala, napasabunot sa sariling buhok. Para siyang isang haring nawalan ng kaharian. Nakita ng mga mata nito si Gabriel na nakatayo sa likod ni Maria Elena. "Anong ginagawa ng batang yan dito?" Malamig niyang tanong. "Sir, pasensya na po. Isinama ko lang po siya ngayon dahil wala pong mag-aalaga." Nanginginig na paliwanag ni Maria Elena. Tumawa si Alejandro, isang tawang walang saya. "Mag-alaga? Lahat ng pag-aalaga sa mundo, lahat ng pera, wala pa ring silbi." Lumapit ito at napaatras si Maria Elena. Itinago lalo si Gabriel sa kanyang likuran. Nakakatakot ang mga mata ng amo niya. Puno ng kawalan ng pag-asa. Napansin ni Alejandro ang rosaryong suot ni Gabriel sa leeg nito. "Nagdadasal ka, bata?" tanong nito. May halong pangungutya. Tumango si Gabriel. "Opo, sir. Sabi po ni Mama, malakas daw po ang Diyos." Muling tumawa si Alejandro. "Diyos? Nasaan ang Diyos mo noong kinuha niya ang asawa ko? Nasaan siya noong hinayaan niyang maparalisa ang mga anak ko?" "Alejandro, tama na yan." Isang babae, ang kapatid nitong si Ma'am Carolina, ang sumulpot mula sa isang silid. Pero hindi ito pinansin ni Alejandro. Tumingin ito ng diretso kay Gabriel, ang mga matay mapanghamon. "Sige nga," sabi nito na tila lasing. Kung totoo yang Diyos mo, kung talagang nakikinig siya, sabihin mo sa kanya, pagalingin niya ang mga anak ko. Hilingin mo sa kanya na muli silang maglakad." Itinuro niya ang hardin sa labas na kitang-kita mula sa salaming dingding ng sala. "Pumunta ka doon. Magdasal ka ng malakas. Kapag nangyari ang himala mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng gusto mo. Aampunin pa kita kung gusto mo." Natigilan si Maria Elena. "Sir, bata lang po siya." Pero si Gabriel, sa kanyang kamusmusan, ay hindi natakot. Kumalas ito sa pagkakahawak ng ina at dahan-dahang naglakad patungo sa hardin. Sinundan siya ng mga mata ng lahat. Si Alejandro na may mapanuyang ng ngiti, si Carolina na may pagkunot ng noo, at si Maria Elena na may pusong halos sumabog sa kaba at awa. Tumayo si Gabriel sa gitna ng mga rosas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagdaop ang kanyang maliliit na palad. Ang kanyang tinig, bagamat maliit,
ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Mahal na Diyos," panimula niya. "Hindi po kayo kilala ni Sir Alejandro." Galit po siya. Pero sabi po ni Mama, "Mahalin niyo pa rin po kami kahit galit kami. Please po, pagalingin niyo na po sina Andrea at Althea para po makalaro na po namin sila." Para po ngumiti na ulit si Sir Alejandro, pinapanood ni Maria Elena ang kanyang anak at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. At noon nangyari, isang malakas na sigaw ng isang babae ang narinig mula sa itaas. "Diyos ko, Ma'am Carolina, Sir Alejandro," yun ang boses ng yaya ng kambal. Lahat sila ay napalingon. Ang atensyon ay nabaling mula sa bata, sa hardin, patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Nagkatinginan sina Alejandro at Carolina at sabay na tumakbo paakyat ng hagdan. Sumunod si Maria Elena, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nakatayo silang lahat sa pintuan ng silid ng kambal. Ang yaya ay nakatakip ng bibig, nanginginig, habang nakaturo sa kama ni Althea. Dahan-dahan, sa harap ng kanilang mga mata, gumalaw ang isang daliri sa kamay ng bata. Sunod, ang isa pa. Sa kabilang kama, gumalaw din ang mga daliri ni Andrea. Ilang buwan ng pananahimik, ilang buwan ng pagiging manika. Ngayon, may paggalaw. Napasandal si Alejandro sa hamba ng pinto. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pangungutya ay napalitan ng lubos na pagkabigla. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang tao. Hindi ang kanyang kapatid, hindi ang yaya, kundi ang batang lalaki na ngayon ay nakatayo na rin sa pasilyo, nakasilip sa likod ng kanyang ina. Bumaba ang tingin niya kay Gabriel. Ang pagkalasing sa kanyang mga mata ay ganap na nawala. Napalitan ng isang damdaming hindi maipaliwanag, isang halo ng takot, pagkamangha at kalituhan. Ang buong mundo ay tila nawala. Tanging siya at ang bata na lang ang naroon. Sa isang boses na halos pabulong, basag at puno ng panginginig, nagtanong si Alejandro, "Sino ka? Ano ka?" Paulit-ulit. Iyon ang ginagawa ni Alejandro sa loob ng halos isang oras sa kanyang opisina. Paulit-ulit na pinapanood ang recording ng security camera sa kanyang malaking monitor. Nakazoom in ito sa mukha ng bata. Si Gabriel, nakapikit ang mga mata nito. Bumubuka ang bibig sa pagdarasal. Walang daya, walang tinatago. Isang ordinaryong bata na taimtim na nagdarasal sa hardin. Pinindot niya ang rewind. Pinanood muli. Hindi maaari. Ito ang isinisigaw ng kanyang utak. Ang utak na sinanay sa lohika, sa numero, sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Isa siyang negosyante. Hindi siya naniniwala sa mga himala. Naniniwala siya sa pera, sa kapangyarihan, sa pinakamagagaling na doktor na kayang bilhin ng yaman niya. Pero lahat ng yon ay nabigo. At ang isang batang kalye, sa isang hapon ay nagtagumpay, isang laro, isang palabas. Baka may kasabwat. Sinuri niyang muli ang video. Wala. Tanging ang bata, ang hangin, at ang mga halaman. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang sakit ng ulo niya ay hindi na dahil sa alak, kundi sa gulong-gulo niyang isipan. Ano ang gagawin niya ngayon? Binitawan niya ang isang pangakong katawa-tawa na binitiwan ng isang lasing. Pero nakita ng dalawang mata niya ang paggalaw ng mga daliri ng kanyang mga anak. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Carolina na tila isang buhawi. "Alejandro, ano itong nabalitaan ko sa mga katulong? Pinapatuloy mo raw ang mga iyon dito? Nababaliw ka na ba?" Hindi siya pinansin ni Alejandro. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa screen. Lumapit si Carolina at tinakpan ng monitor. "Kausapin mo ako. Nagpapauto ka sa mga mukhang pera, Alejandro. Ginagamit nila ang mga bata."
Doon lang tumingin si Alejandro sa kapatid. Ang mga mata niya ay namumula sa puyat at pag-iisip. Nakita mo, Carolina? Nakita mo ang nangyari. Ang nakita ko ay isang malaking koinsidensya. Sigaw nito. At sinasamantala ng babaeng iyon ang kahinaan mo. Malamang matagal na nilang pinlano ito. Nalaman nilang desperado ka kaya gumawa sila ng palabas. Ang mga sinasabi ni Carolina ang siya ring mga demonyong bumubulong sa isip ni Alejandro. Iyon ang mas madaling paniwalaan, mas lohikal. Paalisin mo sila, Alejandro, bago pa nila makuha ang lahat ng gusto nila, bago kanila malubog ng tuluyan sa kahibangan. Tumayo si Alejandro at naglakad papunta sa bintana. Tinitingnan ng hardin kung saan naganap ang lahat. Tumawag ako kay Dr. Gomez, sabi ni Alejandro, hindi lumilingon. Papunta na siya. Mabuti, sagot ni Carolina. Para marinig mo mismo mula sa isang eksperto na walang milagrong naganap dito. Hindi nagtagal. Dumating si Dr. Ricardo Gomez, ang matagal ng doktor ng pamilya. Isang lalaking nasa edad 50, kagalang-galang, at laging formal. Alejandro, bati nito. Carolina, I heard what happened. The nurses are buzzing. Ano sa tingin mo, Ricardo? Tanong agad ni Carolina. Himala ba ito o isang malaking panloloko? Tumingin muna si Dr. Gomez kay Alejandro bago sumagot. I examined the twins. May bahagyang paggalaw nga sa kanilang mga daliri. It's a positive sign, but very minimal. Pero bakit ngayon lang? Bakit pagkatapos magdasal ng bata? Giit ni Alejandro. Nag-ayos ng salamin si Dr. Gomez. Sa medisina, Alejandro, may tinatawag tayong spontaneous neuromuscular recovery. Bihira itong mangyari, pero nangyayari. It's a medical coincidence. Malamang ay nagkataon lang na nangyari ito sa eksaktong sandaling iyon. Parang nabunutan ng tinik si Carolina. Ayan, narinig mo? Koinsidensya. Isang napakamahal na koinsidensya para sa mga mag-inang yon. Pakiramdam ni Alejandro ay para siyang nalulunod. Ang paliwanag ng doktor ay may saysay. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Pero bakit may isang bahagi sa puso niya na ayaw maniwala? Salamat, Ricardo, sabi ni Alejandro. Maari mo na silang tingnan ulit. Nang makaalis ang doktor at maiwan silang magkapatid, muling nagsalita si Carolina. Oh, ano? Malinaw na, hindi ba? Paalisin mo na sila. Hindi sumagot si Alejandro. Nilagpasan niya ang kapatid at naglakad palabas ng opisina. Nagtungo siya sa silid ng kanyang mga anak. Nadatnan niyang natutulog ang kambal. Ang mga muka ay payapa. Ang ganda-ganda ng kanyang mga anak, pero para silang mga manikang nabubuhay lang dahil sa mga makinang nakakabit sa kanila. Umupo siya sa pagitan ng dalawang kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Andrea. Malamig, walang buhay, gaya ng dati. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Althea. Hinintay niya, ilang segundo, walang nangyari. Nagsimulang manumbalik ang bigat sa kanyang dibdib. Tama si Carolina. Isang koinsidensya lang. Akmang bibitawan na niya ang kamay ng anak ng bigla. Naramdaman niya ito. Isang napakahinang pagpisil. Halos hindi maramdaman. Parang isang daplis lang ng hangin. Pero naramdaman niya. Sigurado siya. Napatingin siya sa kamay ni Althea na hawak niya. Hindi ito gumalaw. Pero ang pakiramdam ay totoo. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbing gustong kumawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na butil ng pag-asa ang sumilay sa puso niyang puno ng yelo. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng silid. Nakasalubong niya ang kanilang mayordoma sa pasilyo. Mayordoma, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Ihanda mo ang guest room sa ibaba, ang pinakamalapit sa hardin. Nagtaka ang matanda. Para po kanino, sir? Tumingin si Alejandro sa direksyon ng hagdanan, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang kapatid
para sa kanyang desisyon, para kay Maria Elena at sa anak niyang si Gabriel. Dito na sila titira. Mula sa itaas, narinig niya ang pigil na mura ni Carolina. Nakita niya ito sa dulo ng pasilyo. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nagbabaga. Dahan-dahan itong nagsalita. Bawat salita ay may lason. Pagsisisihan mo ito, Alejandro. Sisiguraduhin ko yan. Ang guest room na ibinigay sa kanila ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Tondo. Gabi-gabi, kapag nahihiga na si Maria Elena sa malambot na kama na parang ulap, hindi pa rin siya makapaniwala. May sarili silang banyo na may mainit na tubig. May closet na mas malaki pa sa kanilang kusina noon. Si Gabriel ay may sariling kama sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa buhay nito, natutulog ito nang hindi pinapawisan dahil sa init. Isang panaginip. Isang magandang panaginip na anumang oras ay pwede siyang magising. Ngunit sa umaga, ang panaginip ay nagiging isang kakatuwang katotohanan. Ang mansyon ay marangya pero malamig. Ang mga katulong ay bumabati sa kanya pero ramdam niya ang mga tingin nilang nagtatanong. At si Sir Alejandro, halos hindi niya ito nakikita. Laging nasa opisina o wala sa bahay. Ang tanging nagbibigay init sa lugar na ito ay ang kanyang anak. Tapos, yung kalabaw, lumipad siya kasi kinain niya yung mga magic na kangkong. Nakatayo si Maria Elena sa may pintuan ng silid ng kambal. Pinapanood si Gabriel na nakaupo sa sahig sa pagitan ng dalawang kama, masayang nagkukwento. Sa unang pagkakataon, pinayagan siyang papasukin si Gabriel sa silid. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang tunog ang narinig sa loob ng kwartong iyon na hindi tunog ng makina o pag-iyak. Isang mahinang pagtawa, galing kay Andrea. Sinundan ng isa pang mahinang tawa mula kay Althea. Napatingin ang yaya kay Maria Elena, nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Maging si Maria Elena ay napahawak sa kanyang bibig. Pinipigilan ang pag-iyak sa tuwa. Si Gabriel ang kanilang milagro. Siya ang nagdadala ng buhay sa bahay na ito. Maria Elena. Ang malamig na boses ni Ma'am Carolina ay pumutol sa masayang sandali. Lumingon si Maria Elena at nakita itong nakatayo sa kanyang likuran, nakahalukip-kip at matalimang tingin. Napakadumi ng sahig sa may paanan ng hagdan, sabi ni Carolina. Ang bawat salita ay parang patak ng yelo. Kanina ko pa napapansin. Linisin mo ulit. Napatingin si Maria Elena sa tinutukoy ni Carolina. Ang sahig ay kumikinang. Nasisiguro niyang walang ni isang alikabok doon dahil 3 beses na niyang pinunasan yon kaninang umaga. Pero hindi siya umimik. Yumuko na lang siya. Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko po ulit. Siguraduhin mong kumikinang. Dagdag pa ni Carolina bago siya talikuran. Hindi ito ang tondo. Bawat salita ay parang sampal. Napakagatlabi si Maria Elena para pigilan ang panginginig. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at bumalik sa hagdanan, lumuhod, at nagsimulang magpunas muli ng sahig na malinis na. Ilang sandali pa, habang pabalik siya sa kusina para kumuha ng tubig, napadaan siya sa opisina ni Sir Alejandro. Bahagyang nakaawang ang pinto. Akala niya ay abala ito sa trabaho. Ngunit nang masulyapan niya sa siwang, hindi mga papeles ang tinitingnan nito. Nakatutok ito sa malaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng bahay. At ang screen na nasa gitna ay ang kuha mula sa silid ng kambal. Doon si Gabriel ay kinikiliti na ang paa ni Andrea at ang dalawang bata ay kapwa humahagik-gik. At nakita ito ni Maria Elena, isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro Villarreal. Hindi isang malaking ngiti, kundi isang bahagya. Halos hindi mo mapapansin na pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang ngiting totoo.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maria Elena. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Dali-dali siyang umalis. Pakiramdam niya ay may nakita siyang isang bagay na napakapribado. Ang maliit na ngiting iyon ay nagbigay sa kanya ng isang kakatwang pag-asa. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa may likurang pasilyo, isang lugar na bihirang daanan ng tao, narinig niya ang boses ni Carolina mula sa kalapit na veranda. Akala niya ay may kausap ito, pero nang sumilip siya, nakita niyang may hawak itong cellphone. Akmang aalis na si Maria Elena para bigyan ito ng privacy nang marinig niya ang sariling pangalan. Natigilan siya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Oo, ang pangalan niya ay Maria Elena. Sabi ni Carolina sa kausap nito sa telepono. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Gusto kong alamin mo ang lahat. Lahat tungkol sa babaeng yan. Isang saglit na katahimikan. Hindi ako naniniwala sa swerte. May mali dito. Hanapin mo kahit ano. Kahit gaano kaliit. Isang pagkakamali lang sa nakaraan niya. At gagamitin ko yon. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yan. Bawat butas, bawat baho. Hindi ako papayag na may umagaw sa dapat na sa akin. Narinig ni Maria Elena ang pagbaba ng telepono. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso niya. Ang lamig na kanina'y nararamdaman niya sa buong mansyon ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Umagaaw? Ano ang inaagaw ko? Nanginginig siyang napaatras. Dahan-dahan, sinisigurong walang malilikhang ingay. Nang makalayo siya ng sapat, halos takbuhin na niya ang daan pabalik sa kusina. Sumandal siya sa pader. Habol ang kanyang hininga na tila may humahabol sa kanya. Bawat butas, bawat baho. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. May isang sikreto si Maria Elena, isang sikretong ibinaon na niya sa limot at sa kanyang mga panalangin. Ang sikreto ng pagkatao ni Gabriel. Paano kung malaman nila? Paano kung malaman ni Sir Alejandro? Sasabihin din ba nitong isa siyang manloloko? Itatapon din ba sila palabas? Ang maliit na pag-asang sumilay sa puso niya kanina nang makita niyang ngumiti si Sir Alejandro ay biglang naglaho, napalitan ng isang malaking takot na tila isang malaking kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa isang maliit na upuan sa sulok ng kusina, doon sa pwesto ng mga katulong. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang tumulo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Gabriel. Paano kung pati ang batang yon ay kunin sa kanya? Hindi niya namalayan ang pagpasok ng isang tao. Masyado siyang abala sa sarili niyang pighati. Isang anino ang tumabon sa kanya. Anong ginagawa mo pa rito? Gabi na. Boses iyon ni Alejandro. Nag-angat siya ng muka. Gulat na gulat. Sinubukan niyang punasan agad ang kanyang mga luha, pero huli na. Nakita na nito. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Hindi suot ang karaniwan nitong business suit, kundi isang simpleng t-shirt at pajama pants lang. May hawak itong baso, marahil ay iinom ng tubig. Tinitigan siya nito. Ang mga mata nito ay hindi galit, hindi malamig. Nagtatanong, ilang segundong katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang tunog lang ng ref ang maririnig. Inaasahan ni Maria Elena na sisigawan siya nito o tatalikuran na lang. Pero hindi. Nanatili itong nakatayo roon. Pagkatapos, sa isang boses na mas mahina at mas malumanay kaysa sa karaniwan, nagtanong ito. May problema ba, Maria Elena? Nag-angat siyang muli ng tingin. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kusina, sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang amo. Nakita niya ang isang lalaki. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bakas ng pag-aalala. Wala po, sir. Pagod lang po siguro. Iyon ang sagot ni Maria Elena bago ito mabilis na tumayo at halos takbuhin ang daan palabas ng kusina.
Naiwan si Alejandro na nakatayo roon, hawak pa rin ang baso. Napatingin siya sa inupuan nito kanina. Isang maliit na basang marka ang naiwan sa sahig mula sa kanyang mga luha. Hindi siya naniniwala. May problema, pero ayaw nitong sabihin. Dati, wala siyang pakialam sa problema ng mga katulong niya. Bayad sila para magtrabaho, hindi para magdrama. Pero ngayon, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aalala. Kinabukasan, sa oras ng hapunan, ginawa ni Alejandro ang isang bagay na hindi na niya ginagawa sa loob ng halos 1 taon. "Mayordoma, pakilagyan mo ako ng pwesto sa lamesa," utos niya habang pababa ng hagdan. Natigilan ang matanda. Sa main dining table po, sir." "May iba pa ba?" Sagot niya. Nang maupo siya sa kabisera ng mahabang lamesa, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Si Carolina, na nasa kabilang dulo, ay tinitigan siya na para siyang isang multo. Si Maria Elena, na naghahain ng pagkain, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. At si Gabriel, na nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Andrea, ay nakangangalang. "Daddy?" Bulong ni Andrea. Ang boses ay mahina pa rin pero malinaw. "You're eating with us." Tumangulang si Alejandro. Hindi alam ang sasabihin. Kakaiba ang pakiramdam. Ang lamesang ito, na dati puno ng tawanan noong nabubuhay pa ang kanyang asawa, ay naging isang malamig na piraso ng kahoy. Ngayon, may kaunting buhay ulit. "Sir Alejandro," sabi ni Gabriel, "alam niyo po ba kung bakit po mahaba ang leeg ng giraffe?" Napatingin si Alejandro sa bata. "Bakit?" "Para po maabot niya yung mga star apple sa taas ng puno." Humagik-gik si Althea. Maging si Alejandro ay napangiti ng bahagya. Ang simpleng sagot ng bata ay nagdala ng gaan sa mabigat na hangin. Sinulyapan niya si Carolina. Nakita niya ang inis sa mukha nito. Ang paraan ng paghawak nito sa kubyertos ay mahigpit. Ang mga mata ay matalim habang nakatingin kay Gabriel. Biglang may naalala si Alejandro. Isang eksena. Maraming taon na ang nakalipas. Sa opisina ng kanilang ama, pagkatapos ng libing. Siya, isang binatang Alejandro, nakatayo habang binabasa ng abogado ang huling habilin. Si Carolina, katabi niya, puno ng pag-asa. At ang lahat ng kontrol sa Villarreal Corporation ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang anak na lalaki, si Alejandro Villarreal. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Carolina, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Pag-alis ng abogado, hinarap siya nito. "Binigay sa iyo ni Papa ang kumpanya." Sabi nito, ang boses ay basag. "Pero sa akin, ano ang binigay niya? Ang apelyido?" Mula noon, naramdaman na niya ang lamat sa kanilang pagitan. Isang lamat na hindi na kailanman nahilom. "Alejandro?" Naputol ang kanyang pag-iisip. Si Carolina ang tumatawag sa kanya. "Bukas na ang board meeting. Huwag mong kalimutan." Tumangulang siya. Pero ang hapunan ay nagpatuloy na may bagong sigla na tila hindi alintana ang tensyon na dala ng kapatid niya. Kinabukasan, habang pauwi si Alejandro mula sa isang pulong sa Makati, napadaan siya sa isang toy store. Huminto ang sasakyan dahil sa traffic. Napatingin siya sa bintana ng tindahan at nakita ang isang robot na laruan. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. "Sandali lang," sabi niya sa kanyang driver. Pumasok siya sa tindahan, isang lugar na hindi niya pa napasok kailanman. Binili niya ang robot. Nang iabot niya ito kay Gabriel pag-uwi niya, ang kislap sa mga mata ng bata ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. "Para sa akin po talaga to, sir?" Tanong nito, halos hindi makapaniwala. "Tawagin mo akong tito," sabi ni Alejandro, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. "Tito Alejandro." Niyakap siya ng bata nang mahigpit sa binti. "Salamat po, Tito Alejandro. Ang bait-bait niyo po." Sa likod ni Gabriel, nakita niya si Maria Elena na nakatayo. Ang mga mata
ay puno ng luha ng pasasalamat. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nahihiya, pero totoo. At sa unang pagkakataon, pinahintulutan ni Alejandro ang sarili niyang ngumiti pabalik. Ang yelo sa paligid ng puso niya ay unti-unti nang natutunaw. Gabi na nang matapos niya ang kanyang mga papeles. Pagod na sana siyang aakyat sa kanyang silid nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Carolina. May kakaiba sa itsura nito. Isang ngiting hindi niya gusto. Isang ngiting parang isang mangangasong nakatiyak na sa kanyang biktima. May dala itong isang malaking brown envelope. "Hindi ka pa tapos?" tanong nito. Ang boses ay matamis, pero puno ng lason. "Tapos na. Aakyat na sana ako." Naglakad ito palapit sa kanyang lamesa at dahan-dahang ipinatong ang envelope sa ibabaw ng kanyang mga papeles. Isang tunog na tila isang hatol. "Mabuti naman," sabi nito. Hindi inaalis ang nangiti. "Dahil bago ka matulog, Alejandro, may kailangan kang malaman." Tinaasan niya ito ng kilay. "At ano yon?" Sumandal si Carolina sa kanyang lamesa. Tinitigan siya ng diretso sa mata at sinabi ang mga salitang magsisimula ng isang bagong bagyo. "May kailangan kang malaman tungkol sa Santa na pinatuloy mo sa pamamahay na ito. May mga sandali sa buhay na nararamdaman mo ang pagbabago ng hangin bago pa man dumating ang bagyo. Ganoon ang naramdaman ni Maria Elena habang naghahanda siya ng merienda para kay Gabriel kinabukasan. Ang dating katahimikan ng mansyon ay napalitan ng isang nakakabinging tensyon. Ang mga katulong ay nagbubulungan. Si Ma'am Carolina ay hindi pa lumalabas ng kanyang silid at si Sir Alejandro, na karaniwang maagang umaalis, ay nakakulong sa kanyang opisina mula pa kaninang umaga. "Mama, pwede po ba akong pumunta kina Ate Andrea?" tanong ni Gabriel. Hawak ang bago nitong robot. "Mamaya na, anak. Mukhang busy pa sila sa taas," sagot ni Maria Elena. Kahit hindi niya alam kung ano ang totoong dahilan. Ang alam niya lang, may mali. Biglang tinawag ang kanyang pangalan ng mayordoma. "Maria Elena, pinapatawag ka ni Sir Alejandro sa opisina." Kinabahan siya. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. "Bakit daw po?" Nagkibit-balikat lang ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng awa. "Pumunta ka na lang daw." Sinabihan niya si Gabriel na manatili muna sa kanilang silid. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ng opisina ay parang may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Kumatok siya ng 3 beses bago niya narinig ang malamig na boses mula sa loob. "Pasok." Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang nakita niya ay halos magpabagsak sa kanya. Nakatayo si Sir Alejandro malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Si Ma'am Carolina naman ay nakaupo sa silya sa harap ng lamesa. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. At sa ibabaw ng makintab na lamesa ni Sir Alejandro, nakakalat ang mga litrato. Mga litrato niya, mga litrato ni Gabriel, at mga dokumento. Dahan-dahang humarap si Alejandro. Ang mukha nito ay hindi na ang mukhang nakita niya kagabi. Ang mukhang may bahid ng ngiti at pag-aalala. Ang mukha nito ngayon ay parang isang maskarang gawa sa bato. Malamig, matigas, puno ng sakit. "Sir?" nanginginig niyang tanong. "Isara mo ang pinto," utos nito. Sinunod niya. Ang pag-click ng pinto ay parang tunog ng isang seldang isinasara. "Umupo ka." Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang harapan. "Magaling," simula ni Carolina. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. "Magaling ang palabas mo. Halos maniwala na kaming lahat. Isang mahirap na ina, isang banal na anak. Perpekto." Hindi maintindihan ni Maria Elena ang sinasabi nito. "Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan." "Huwag ka nang magkunwari," sigaw ni Carolina. "Carolina, tama na." Ang boses ni Alejandro ay mahina, pero may bigat.
Humarap ito sa kanya ng buo. Maria Elena, sagutin mo ako at gusto ko ng katotohanan. Itinuro nito ang mga litrato sa lamesa. Sino ang batang ito? Napatingin si Maria Elena sa mga litrato. Ang kanyang sikreto, ang kanyang pinakamalaking takot. Naroon, nakalantad. Anak ko po siya. Hindi, sabi ni Alejandro, umiiling. Hindi siya nakapangalan sa'yo. Ayon sa mga dokumentong ito, isa siyang foundling, isang batang inabandona at natagpuan sa labas ng simbahan ng Quiapo, 7 taon na ang nakalipas. Ang parehong simbahan kung saan ka nagsisimba. Gumuho ang mundo ni Maria Elena. Hinang-hina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa sandalan ng silya para hindi matumba. Paanong nangyari na ang isang batang inabandona ay napunta sa'yo? At paanong nangyari na pagkatapos ng 7 taon, dinala mo siya dito sa pamamahay ko sa eksaktong panahon na desperado ako para sa isang milagro? Isang napakagandang kwento, hindi ba Alejandro? Sabat ulit ni Carolina. Malamang, matagal na niyang pinagplanuhan ng lahat. Naghahanap siya ng isang batang may maamong mukha. Pinalaki ito para maging kasangkapan sa kanyang panloloko. Tumahimik ka! Sigaw ni Alejandro sa kapatid bago muling humarap kay Maria Elena. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Naghahanap ng ibang paliwanag. Sabihin mo sa akin ang totoo, Maria Elena. Please. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Maria Elena. Ang mga luhang pinipigilan niya ay isa-isang pumatak. Totoo po, sabi niya sa basag na boses. Hindi ko po siya tunay na anak. Natagpuan ko lang po siya. Isang sanggol na umiiyak sa labas ng simbahan. Walang kumukuha sa kanya. Naawa po ako. Ipinangako ko po sa Diyos na aalagaan ko siya na parang tunay na anak. At bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pait. Dahil natakot po ako. Hikbi niya. Natakot po ako na baka kunin na niyo siya sa akin. Siya na lang po ang pamilya ko. O baka natakot ka na masira ang plano mo? Tanong ni Alejandro. Ang mga salita ni Carolina ay malinaw na lason na kumalat na sa kanyang isipan. Ang duda ay isang makating lason. Bakit mo itinago sa akin? Bahagi ba ito lahat ng plano mo? Ang tanong na yon. Ang tanong na yon ang pumatay sa puso ni Maria Elena. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin ay gumuho at naging abo. Umiling siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi na niya kayang itago. Hindi po, sir. Hindi po ganoon. Nagkataon lang po ang lahat. Mahal na mahal ko lang po talaga si Gabriel. Yun lang po. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at sakit. Gusto nitong maniwala. Pero ang ebidensya, ang luhika, ang mga bulong ng kapatid niya ay masyadong malakas. Dahan-dahan itong tumalikod sa kanya. Isang simpleng kilos, pero para itong isang pader na itinayo sa kanilang pagitan. Umalis ka sa harapan ko. Ang mga salita ay mahina. Halos isang bulong. Ngunit para kay Maria Elena, mas malakas pa ito sa isang sigaw, isang hatol. Umalis kayo sa harapan ko, ulit nito. Hindi pa rin lumilingon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong pagkatiwalaan. Ang opisina ni Alejandro ay ang kanyang santuaryo. Dito, siya ang may control. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kontrata ay malinaw. Ngunit ngayon, ang kanyang santuaryo ay naging kanyang kulungan. Hindi siya makapagtrabaho. Ang mga salita ni Maria Elena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanyang mga hikbi, ang sakit sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko lang po talaga si Gabriel. Kasabay nito, ang mga salita naman ni Carolina, ang bumubulong na parang lason. Naghahanap siya ng isang batang may maamong mukha. Pinalaki ito
para maging kasangkapan sa kanyang panloloko. Para siyang bangkang walang sagwan sa gitna ng isang maalong dagat, hindi alam kung aling direksyon ang paniniwalaan. Ang puso niya ay gustong maniwala sa luha. Ang utak niya ay pinipilit maniwala sa ebidensya. Hindi niya kayang harapin si Maria Elena. Hindi rin niya kayang harapin si Gabriel. Nang oras na ng tanghalian, tinawag niya ang mayordoma. "Pakidala na lang ang pagkain ko dito sa opisina," utos niya. "Pero sir, naghihintay na po sila sa hapag." "Gawin mo na lang ang sinabi ko." Putol niya. Ayaw niyang marinig ang pangalan nila. Pinadalhan niya ng pagkain si Maria Elena at Gabriel sa kanilang silid sa pamamagitan din ng katulong. Hindi niya kayang makita sila. Dahil sa tuwing naiisip niya ang mukha ng mga ito, lalo lang siyang naguguluhan. Tama ba ang ginawa niya? O nagpadala siya sa galit at duda? Habang siya ay nakakulong sa kanyang pag-iisip, si Carolina naman ay kumikilos sa dilim. Sa kanyang silid, tinawagan niya si Dr. Gomez. "Ricardo, kumusta?" "Nakahanda na ako, Carolina. Anong gusto mong gawin ko?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Ang kambal," sabi ni Carolina. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Panahon na para bumalik ng kaunti ang kanilang sakit. Hindi naman permanente, kaunting paghina lang, para matulungan si Alejandro na magdesisyon. "Masusunod," sabi ng doktor. "Gawin mo na ang dapat mong gawin pagkatapos. Siguraduhin mong kapani-paniwala." "Ako ang bahala," sagot ni Carolina bago ibaba ang telepono. Makalipas ang isang oras, isang katok sa pinto ng opisina ni Alejandro ang gumising sa kanyang diwa. Si Dr. Gomez may dalang folder at may seryosong mukha. "Alejandro, I have to report something." Agad na napatayo si Alejandro. "Ang mga anak ko, anong nangyari?" Umupo ang doktor. "I just ran some tests. May nakikita akong neurological regression. Ang mga senyales na nakita natin kahapon ay tila humihina. It's a minor setback, but it's concerning." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Alejandro. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Desperado ang katawan nila, Alejandro. At ang isip din. They are very sensitive to their environment right now. Kailangan nilang maiwasan ang anumang environmental stressors. "Stressors? Anong stressors?" Tumingin si Dr. Gomez sa kanya ng makahulugan. Ang anumang uri ng emosyonal na kaguluhan sa bahay na ito ay maaaring direktang makaapekto sa kanilang paggaling. Hindi niya direktang sinabi, pero malinaw ang mensahe. Ang kaguluhan, ang problema. Sina Maria Elena at Gabriel, parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Alejandro. Kasabay nito, isang mahinang yak ang narinig niya mula sa labas ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Althea sa kanyang wheelchair, umiiyak habang inaalo ng yaya. "I want Kuya Gabriel," hikbi nito. "Where is he? Ayaw niya na ba sa amin?" Pinigilan ng yaya si Althea na itulak ang wheelchair palapit sa hagdan, papunta sa silid ni Maria Elena. "Bawal daw po muna," sabi ni Ma'am Carolina. Nang makita si Alejandro, lalong umiyak ang bata. "Daddy, please! I miss Kuya Gabriel." Dumurog ito sa puso ni Alejandro. Para protektahan ang kanyang mga anak, nasasaktan niya sila. Pumasok siyang muli sa opisina at isinara ang pinto. Hindi na kinaya ang mga iyak ng sariling anak. Sumandal siya sa pinto at napapikit. Ito na ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Nang magmulat siya ng mata, nakatayo na sa kanyang harapan si Carolina. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito. May dala itong isa pang folder, mas makapal, mukhang mas opisyal. "Alam kong nahihirapan ka," malumanay nitong sabi. "Kaya kumuha ako ng karagdagang impormasyon para sa'yo." Inilapag nito ang folder sa kanyang lamesa. Binuksan ito ni Alejandro. Naglalaman ito ng mga pekeng bank statement, mga pekeng ulat ng pulis tungkol sa mga scammer
na gumagamit ng bata, mga kwentong konektado sa pangalan ni Maria Elena, lahat ay gawa-gawa pero mukhang totoo. Hindi lang siya isang simpleng manloloko, Alejandro. Sabi ni Carolina, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ito ang patunay. Isang sindikato sila. Tumingin siya sa kapatid, pagkatapos ay sa mga papeles. Isang sindikato. Ang salitang yon ay tumatak sa kanyang utak. Isang organisadong krimen. At habang naririto sila, pagpapatuloy ni Carolina, ang kanyang boses ay tila isang huling pako sa kabaong. Lalong manganganib ang mga anak mo. Ang ulan sa labas ay kasabay ng unos sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo si Maria Elena sa gitna ng malawak na sala. Kaharap ang lalaking nagsimula nang maging liwanag sa madilim nilang buhay. Ngunit ngayon, ang liwanag na yon ay naging isang malamig na anino. Si Gabriel ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda, nanginginig sa takot. Sa isang sulok, nakatayo si Carolina, ang reyna na nanalo sa isang maduming laro. Ito, simula ni Alejandro, ang boses ay walang anumang emosyon. Itinapon niya sa ibabaw ng center table ang isang makapal na sobrang puno ng pera. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito na ang bayad sa serbisyo mo. Sapat na siguro yan para makapagsimula kayo ng bagong palabas sa ibang lugar. Ang salitang serbisyo, ang salitang palabas, bawat isa ay parang punyal na sumasaksak sa puso ni Maria Elena. Sir, nagsusumamo niyang sabi, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Tumawa si Alejandro, isang tawang puno ng pait. Ang mga dokumento, ang paghina ng mga anak ko, ang pagsisinungaling mo sa pagkatao ng batang yan, alin doon ang hindi totoo, Maria Elena? Hindi po pera ang habol namin, sir. Humikbi siya. Ang kanyang dignidad ay unti-unti nang natutunaw sa harap ng mga akusasyon. Pamilya po ang turing namin sa inyo. Pamilya? Ulit ni Alejandro. Ang salita ay parang lason sa kanyang bibig. Ginamit ninyo ang trahedya ng pamilya ko. Ginamit ninyo ang sakit ng mga anak ko. Kung tawag mo dyan ay pamilya, ayaw ko nang maging parte niyan. Bumaling ito sa mayordoma na nakatayo sa may gilid. Ang muka ay basang-basa na rin sa luha. Ilabas mo na ang mga gamit nila. Doon na napasigaw si Maria Elena. Sir, parang awa niyo na. Wag po ninyong gawin sa amin to. Ngunit si Alejandro ay hindi na nakikinig. Para siyang isang estatwang bato. Biglang kumalas si Gabriel sa kanyang pagkakahawak. Sa kanyang kamusmusan at takot, tumakbo ito palapit kay Alejandro. Niyakap ng bata ang mga binti ng lalaki. Daddy, wag po. Please. Ang salitang daddy. Ang salitang iyon ang nagpatigil sa lahat. Natigilan si Alejandro. Nanigas ang kanyang buong katawan. Parang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanya. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya yumuko. Hindi niya tiningnan ang bata. Huwag mo akong tawaging ganyan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Hindi kita anak. Dahan-dahan, tinanggal niya ang pagkakayakap ng bata sa kanyang binti. Itinulak niya ito ng bahagya palayo. Ang pagtulak na yon, kahit mahina, ang tuluyang dumurog sa natitirang pag-asa ni Maria Elena. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hinila niya si Gabriel palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang ulo nito. Halika na anak, alis na tayo. Hindi na siya muling tumingin kay Alejandro. Hindi na niya kayang makita ang mukha nito. Dala-dala ang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian sa mundo. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng pinto. Ang mga katulong ay nakayuko, umiiyak ng tahimik. Si Carolina ay nakangiti. Paglabas nila, bumuhos ang malakas na ulan. Agad silang nabasa. Ang bawat patak ay malamig, kasing lamig ng kanilang sinapit.
Naglakad sila sa mahabang driveway. Sa bawat hakbang, ang mga ilaw ng mansyon ay paliit ng paliit. Nang marating nila ang dambuhalang gate, dahan-dahan itong nagsara sa kanilang likuran. Ang tunog nito ay pinal. Isang pagsasara, isang pagtatapos. Nakatayo sila sa labas, sa gitna ng daan, basang-basa sa ulan. Niyakap ni Maria Elena ang nanginginig na si Gabriel. "Mama, bakit po?" Tanong ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Bakit po galit si Daddy?" Walang maisagot si Maria Elena. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mas mahigpit ang kanyang anak at umiyak kasabay ng langit. Wala na sila. Wala nang babalikan. Lahat ay nawala. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng marangyang sala, nakatayo pa rin si Alejandro sa parehong pwesto, nakatingin sa saradong pinto. Nang marinig niya ang huling kalabog ng pagsasara ng gate, doon na siya bumigay. Napaluhod siya sa sahig. Ang maskara ng pagiging matigas ay nabasag. Ang ingay ng ulan sa labas ay hindi kayang tabunan ang sigaw na kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng sakit, ng pagsisisi, ng lubos na pagkawasak. Itinaas niya ang kanyang kamao at buong lakas na isinuntok sa makintab na sahig. 1, 2, 3, hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sakit dahil mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang puso. Ano ang nagawa niya? Ano ang nagawa niya? Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Villarreal ay mas malala pa sa isang libing. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi ang kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi, at puno ng pagsisisi. Si Alejandro ay naging anino ng kanyang sarili. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Nagkukulong lang siya sa kanyang opisina. Umiinom at tinititigan ang blankong monitor ng security camera. Wala na ang masayang mukha ni Gabriel na naglalaro sa hardin. Wala na ang mga ngiti ni Andrea at Althea. Ang kalagayan ng kambal ay lalong lumala. Hindi na sila tumatawa. Lagi na lang silang umiiyak. Hinahanap ang kanilang Kuya Gabriel. At si Alejandro, sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng bata, ay parang sinasaksak ang kanyang puso. Isang hapon, habang nakatulala si Alejandro sa kanyang bintana, isang mahinang katok ang narinig niya. Ang pumasok ay ang kanilang matandang mayordoma, si Aling Tasing. Dala nito ang isang tasa ng kape. "Sir, magkape po muna kayo," sabi nito. Hindi umimik si Alejandro. Hindi umalis si Aling Tasing. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang maliit na USB flash drive. "Sir, patawarin niyo po ako sa pakikialam." Dahan-dahan itong sabi, ang boses ay nanginginig. "Pero, kailangan niyo po itong makita." Inilapag nito ang USB sa lamesa. Tiningnan ni Alejandro ang maliit na bagay na yon, pagkatapos ay sa mukha ng matanda. Si Aling Tasing ay nasa pamilya na nila mula pa noong bata siya. Hindi ito kailanman nakialam sa mga desisyon niya. "Ano to, Tasing?" tanong niya. Ang boses ay paos. "Hindi po ako mapalagay, sir." Mula po nang dumating si Ma'am Carolina, galing sa security room noong araw na yon, may mga file pong nawawala sa system. "Tinulungan po ako ng pamangkin kong marunong sa computer," sabi niya. "May mga binura raw po." Biglang naging alerto si Alejandro. Umupo siya ng tuwid. At ito yon? Tumango ang mayordoma. Na-recover po niya ang ilan. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi po masamang tao si Maria Elena." Pagkaalis ni Aling Tasing, ilang minuto munang tinitigan ni Alejandro ang USB. Isang bahagi niya ay ayaw itong buksan, natatakot sa kung ano ang maaari niyang makita. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay kailangang malaman ang katotohanan. Giniginaw ang mga kamay niya nang isaksak niya ito sa kanyang laptop. Ilang file ang lumabas. Mga petsa, mga oras. Pinili niya ang file na may petsang isang araw bago niya pinalaya sina Maria Elena. Ang oras ay hating gabi. Ang video
ay mula sa kamera na nakatago sa loob ng silid ng kambal, malapit sa cabinet ng mga gamot. Ang una niyang nakita ay si Dr. Gomez na pumapasok ng dahan-dahan. Kakaiba. Gabi na. Bakit siya naroon? Binuksan ng doktor ang cabinet at kinuha ang bote ng gamot na pampakalma na iniinom ng kambal. May kinuha siyang isang maliit na vial at hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang sinipsip ang likido mula sa vial at itinurok ito sa bote ng gamot. Nanigas si Alejandro. Ano yan? Anong ginagawa niya? Ngunit ang sumunod na eksena ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Mula sa anino ng silid, lumabas ang isang tao, ang kanyang kapatid, si Carolina. Kinuha nito ang bote ng gamot mula sa doktor, inalog ito ng bahagya at ibinalik sa cabinet. Pagkatapos ay may iniabot itong sobre sa doktor na agad namang ibinulsa nito. Bago sila umalis, tumingin si Carolina sa direksyon ng kamera, hindi alam na nandoon ito. At isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nabitawan ni Alejandro ang kanyang mouse. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay sa silid. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Bawat detalye, ang pag-iniksyon, ang pag-abot ng sobre, ang nangiti, ang demonyong nangiti ng kanyang sariling kapatid, ang paghina ng kambal, ang neurological regression, ang sindikato, ang lahat ng mga papeles. Lahat ay kasinungalingan, lahat ay isang palabas. Ang tunay na manloloko, ang tunay na demonyo, ay natutulog lang sa kabilang silid. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Alejandro. Isang bagay na mainit at marahas. Hindi ito galit. Ito ay isang nag-aapoy na puot. Tumayo siya. Sinipa ang kanyang upuan at nagmartsa palabas ng opisina na parang isang bagyo. Nadatnan niya si Carolina sa sala, nagbabasa ng isang mamahaling magazine, humihigop ng tsa na tila reyna sa kanyang trono. Alejandro, bati nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Mukhang masama ang gising mo. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ikinonekta ito sa malaking smart TV sa sala. Ilang pindot lang. At ang video na napanood niya kanina ay lumabas sa 60-inch screen. Narinig ni Alejandro ang tunog ng pagbagsak ng tasa ng tsaa sa sahig. Doon lang napatingin si Carolina sa screen. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot. Sa saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Dagundong ng boses ni Alejandro. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila yayanig sa buong mansyon. Ang gusto kong malaman, Carolina, ay bakit? Isang palabas lang yan. Gawa-gawa lang yan para siraan ako. Sigaw ni Carolina, sinusubukang tumayo. Bakit? Ang sigaw ni Alejandro ay mas malakas pa sa kulog. Napaupo ulit si Carolina sa takot. Ang sarili mong mga pamangkin, ang dugo mo't laman, nilason mo sila. Para saan? Para sa pera? Para sa kumpanya? Doon, sa harap ng hindi maitatangging ebidensya, ang maskara ni Carolina ay tuluyang nabakbak. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Isang matagal nang itinagong galit. Tumawa siya. Isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. Oo, ako nga. Pag-amin niya, ang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Ako nga ang gumawa niyan. Alam mo kung bakit. Tumayo siya, nanginginig sa galit, at dinuro si Alejandro. Dahil inagaw mo sa akin ang lahat, Alejandro. Lahat-lahat. Ang pabor ni Papa, ang kumpanya, ang buhay na dapat ay sa akin. Palagi na lang ikaw. Ikaw ang magaling. Ikaw ang bida. Kaya oo, ginawa ko yon para maramdaman mo ang naramdaman ko. Ang mawalan ng lahat ng mahalaga sa'yo. Nakatitig lang si Alejandro, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang kapatid na lumaki kasama niya ay isang halimaw.
Umalis ka sa bahay ko, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot ang kalamay na yon. Walang aalis, sagot ni Carolina. Mayabang pa rin. May karapatan ako dito. Wala ka ng karapatan sa kahit ano. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Nanlaki ang mga mata ni Carolina. Anong ibig sabihin nito? Habang pinapanood mo ang iyong palabas? Malamig na sabi ni Alejandro. Gumawa ako ng sarili kong tawag. Hindi mo magagawa sa akin to. Kapatid mo ako. Nagsusumamo na ngayon si Carolina habang papalapit ang mga pulis. Hindi na ngayon, sagot ni Alejandro. Habang kinakabitan ng posas ng mga pulis ang kanyang mga kamay, nagpumigla si Carolina. Tumingin siya kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Bago siya tuluyang kinaladkad palabas, tumawa siya ulit. Isang tawang puno ng lason at tagumpay sa kabila ng pagkatalo. Huli na ang lahat, Alejandro. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Huli na! Sinira mo na ang mga taong tunay na nagmahal sa'yo. Naiwan si Alejandro sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang mga salita ni Carolina ay parang isang kutsilyong ibinaon ng mas malalim sa kanyang puso. Sinira mo na ang mga taong tunay na nagmahal sa'yo. Maria Elena. Gabriel. Diyos ko, anong nagawa ko? Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Sinisigaw ang pangalan ng kanyang driver. Ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din. Hindi niya alam kung saan sila hahanapin. Hindi niya alam kung paano. Pero kailangan niya. Kailangan niyang mahanap sila. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang Tondo ay isang mundong ibang-iba sa kanyang kinagisnan. Masisikip ang mga eskinita. Maingay ang paligid. Ang amoy ng ilog ay nanunuot sa hangin. Ngunit para kay Alejandro, ang lugar na ito ang tanging pag-asa niya. Ito ang sinabing address ni Maria Elena sa kanyang lumang record. Halos 2 oras na siyang naglalakad. Nagtatanong. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang mamahalin niyang sapatos ay puno na ng putik. Ang kanyang damit ay basa na ng pawis. Wala siyang pakialam. Isang mag-inang bagong lipat, si Aling Elena at ang anak niyang si Gabriel? Tanong niya sa isang babaeng nagtitinda sa sari-sari store. Umiling ang babae. Wala akong kilalang ganyan, boss. Pero kung simbahan ang hanap mo, diretsuhin mo lang yan. Simbahan. Biglang may kumatok sa kanyang isipan. Ang rosaryo ni Gabriel. Ang simbahan ng Quiapo. Natagpuan ko lang po siya sa labas ng simbahan ng Quiapo. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Sa Quiapo tayo. Utos niya sa driver. Dalian mo. Ang puso niya ay kumakarera. Sana nandoon sila. Diyos ko, sana nandoon sila. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nanalangin siya ng buong puso. Pagdating sa Quiapo, ang dami ng tao ay halos hindi niya malusutan, ngunit nagpatuloy siya. Pumasok siya sa loob ng simbahan. Ang mga mata niya ay ligaw na naghahanap. At doon, sa isang sulok, malapit sa may kandilaryo, nakita niya sila. Si Gabriel, nakaupo sa sahig, pagod na pagod. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina. At si Maria Elena, nakayuko. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Para silang mga basag na manika na itinapon sa isang sulok ng mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Ang ingay ng simbahan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Tumayo siya sa kanilang harapan. Naramdaman ni Maria Elena ang kanyang anino. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng pagod. Nang makita siya, ang unang emosyon na lumabas ay hindi galit.
kundi takot. Agad nitong niyakap si Gabriel na tila poprotektahan ito mula sa isang halimaw. Ang eksenang yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Alejandro. Walang salita, walang paliwanag, dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao sa loob ng simbahan. Sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, lumuhod si Alejandro Villarreal. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay halos sumayad sa maruming sahig. At doon, ang aroganteng CEO, ang haring nawalan ng kaharian, ay umiyak na parang isang bata. "Patawarin mo ako," sabi niya sa basag na boses. Ang mga salita ay kinakain ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako, Maria Elena. Gabriel, patawarin niyo ako. Ako ang bulag. Ako ang nagkamali." Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa hardin ng mga Villarreal ay iba na. May halong tawanan, may halong musika. "Dahan-dahan lang, Althea," sabi ni Gabriel habang inaalalayan ng isa sa kambal. Sa tulong ng bagong doktor at physical therapy, at higit sa lahat, sa inspirasyong dala ng pagbabalik ni Gabriel, nagsisimula ng makalakad muli sina Andrea at Althea. Mahina pa ang kanilang mga hakbang, pero bawat isa ay isang milagro. Nakatayo si Maria Elena sa may veranda. Pinapanood sila. Isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Masaya sila. Isang boses ang nagsalita sa kanyang tabi. Si Alejandro. Hindi na ito ang malungkot at galit na lalaki na una niyang nakilala. Ang mga guhit sa mukha nito ay lumambot. Ang mga mata nito ay may kislap na ngayon. "Salamat sa iyo, Elena," sabi nito. Ngumiti lang siya. Naging maayos ang lahat. Si Carolina ay nahaharap sa kanyang kaso. Ang kambal ay unti nang gumagaling. At sila ay unti na ring naghihilom. Nang araw na yon sa simbahan, tinanggap niya ang kanyang paumanhin. Hindi dahil madali, kundi dahil yon ang tama. Iyon ang itinuturo ng kanyang pananampalataya, ang pagpapatawad. "Elena," muling sabi ni Alejandro, ngayon ay nakaharap na sa kanya. "Gusto ko sanang bumalik tayo sa Quiapo." Nagtaka siya. "Bakit po?" "May kailangan lang tayong tapusin." Ang simbahan ng Quiapo ay pareho pa rin, ngunit sila ay iba na. Nakatayo sila sa harap ng altar, kasama ang kambal, si Gabriel, at ilang malalapit na kaibigan. Isang pari ang nasa kanilang harapan. Sa araw na ito, panimula ni Alejandro, ang boses ay malinaw at matatag. "Sa harap ng Diyos, gusto kong formal na kilalanin ang batang ito." Lumingon siya kay Gabriel at lumuhod para magpantay sila. "Gabriel, mula ngayon, kung papayag ka, gusto kong maging ama mo. Sa papel at sa puso, magiging isang Villarreal ka." Napaluha si Gabriel at niyakap ng mahigpit si Alejandro. "Opo, Daddy, opo." Umiiyak na rin sina Andrea at Althea sa tuwa. Ngunit hindi pa tapos si Alejandro. Tumayo siya at humarap kay Maria Elena. Kinuha nito ang kanyang dalawang kamay. Ang mga palad nito ay mainit at totoo. "Alam kong sobra-sobra na ang hinihiling ko," sabi nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Pero sa simbahan na ito, kung saan mo natagpuan si Gabriel, gusto ko ring mahanap ang sarili kong bagong simula." Huminga ito ng malalim. "Hindi ang paglakad ng aking mga anak ang tunay na milagro, Elena. Ang tunay na milagro ay nang buksan ninyo ang puso kong naging bato. Kayo ni Gabriel, ang tunay na himala sa buhay ko. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa pisngi ni Maria Elena. Maria Elena, hayaan mo kaming maging pamilya mo. Hayaan mo akong maging tahanan ninyo. Will you build a new life with me?" Hindi ito isang magarbong proposal, walang singsing. Tanging dalawang pusong naghahanap ng kapayapaan. Tumingin si Maria Elena kay Gabriel, na ngayon ay nakangiti ng napakalawak sa pagitan ni Andrea at Althea.
tumingin siya sa kambal na tumatango sa kanya. At sa huli, tumingin siya sa mga mata ni Alejandro. Mga matang minsan ng puno ng sakit, ngunit ngayon ay puno na ng pag-ibig at pag-asa. Sa huli, pag-ibig at pagpapatawad ang tunay na milagro. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga luha ng kaligayahan, tumango si Maria Elena. Isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig na sinubok ng panahon, pinatatag ng pananampalataya, at binigkis ng pagpapatawad.